Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. So, today I will talk to you about to have a healthy mindset. Tanungin mo ang katabi mo, healthy pa ba yan? So the title that I'm going to preach to you today, a renewed mind, a healthy mind. Okay. Sige, isang palangkas ulit na palangka para sa Diyos. So let us pray. Lord, we praise you, we glorify you in Jesus. Lord, salamat po sa oras na ito, sa biyaya ng buhay. Salamat sa hiningang meron kami. Salamat po, Panginoong Jesus, sa mga biyaya po, mga blessing na rumalagasa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Father God, na muli kami makakapakinig ng iyong salita, Panginoon, sa oras na ito. Holy Spirit, we are inviting you in our midst. Continue to reveal us your word. Holy Spirit, let your word enlighten us today. Thank you, Father God, sa gagawin mo. And Lord, we are declaring your victory sa buhay ng bawat isa and the defeated of the enemy in Jesus' mighty name. O Panginoon, protect us sa lugar na ito. Cover us tightly with your most precious blood of Jesus. Angel of the Lord, we are commanding you to protect us sa lugar na ito in Jesus' mighty name. To you all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, it is very important to have a healthy mindset because it will determine how you will react or respond to the people that surrounds you. Right? Pastor, paano po ba magkameron ng healthy mindset? Do we let our mind eat green leafy vegetables for it to be healthy as well? Sasagutin natin yan mamaya. Ang mental health issues po sa Philippines have risen significantly, especially after the COVID-19 pandemic. Maraming mga naaning. I remember nung ako po gagaling ko lang ng Saudi, 2019, December 2019, kababalik ko lang sa Pilipinas, umuwi ako, di 2020 na. Nagpakasal kami ni Mrs. February, pagkatapos ako po lumipad ng Dumaguete City. After lang isang buwan, nagtrabaho po ako doon, isang buwan sa Dumaguete City, lumipad kami ng Tagbilaran. Pagdating po sa Tagbilaran, na lockdown na po kami. Yung mga kasama ko, kami po ay hindi namin maintindihan ang gagawin namin. Lalo ako, kakakasal ko lang, at tapos ang dami ko pang napapakinig about na mga negative reaction doon sa COVID-19. So, nung pandemic, maraming what we call that? Naapektuhan ang ating mga mentality, ating isip. As per DOH, 3.6 million daw ng Pilipinos struggle with mental and neurological disorders. A 2002 study showed a significant rise in mental health issues since the pandemic. Tingnan nyo, anxiety disorder, 97.9%. Depressive orders, 97.2%. Bipolar and related disorders, 49%. Trauma-related disorders, 46.2%. Suicidal attempts, 44.1%. Alam niyo po, mind and emotion are interconnected. Magkadugsong po ito. Lahat ng emosyon ng tao, whether positive or negative, it comes from the thought that we have. Right? Kung anong emotion meron ka, galing ito sa isipang meron ka. Kaya mahalaga na magkaroon ng healthy mindset upang maging maayos ang ating emosyon. If you are emotionally unstable, most probably, you are mentally unstable. Isn't it right? Kaya po ang batang madaling umiyak yan eh. Kasi hindi pa masyadong mentally developed and emotionally stable yan.
Ang bata, biruin mo ang nanay niya, nasasabihin mo sa nanay, hold upin mo ang nanay mo. Tingnan mo, binibiro mo lang, mamaya iiyak ng bata. Agawan mo ng candy, iiyak agad. Ano? Biruin mo lang ng kaunti, umiiyak agad. Naalala ko tuloy yung anak ko si Sayon. Ang aking pagbiro sa kanya maganda, sabi ko, Sayon, you're so handsome, handsome. Biruin mo nagalit sa akin, ginantian ako, sabi sa akin, Daddy, handsome. Pak! Ang ganda ng pagkakagantian, no? Nagalit agad eh. Ano? Ganyan ang bata. Kaya habang lumalaki ang bata, siya ay nag-grow din mentally. At ang kasunod doon ay emosyon. Nag-grow din siya emotionally. Kaya ang bata, cute yan pag umiyak eh. Kasi mentally yan ay hindi pa masyado stable. Pero pagka matanda at paiyak-iyak yan, ako po, nakakatak-cute na yan. Pero mo matanda ka na. Ikaw ay 30 na. Hindi ako pinansin ng katabi ko. Si Pastor. Now, by the grace of the Lord, my objective for us is we can identify the characteristics of renewed mind and a healthy mind. So I will give you just 2 points. Number 1, characteristics of a renewed mind. It is not conformed to the pattern of this world. A renewed mind, it is not conformed to the pattern of this world. To conform means to follow, sinusundan mo, imitate, or adopt the ways of something. Conform is acting according to society's standards. Kumikilos ka ayon sa pamantayan ng lipunan, yung ginagawa ng karamihan ay ginagawa mo din. Ganun siya. Ibig sabihin, pag ginagawa ng karamihan, parang normal na kahit mali. Ano? Example dyan. Pagsisinungaling, marami nagsisinungaling, kaya nagsisinungaling ka na din. Yan ang to conform. Pagmumura. Aray. Ayan. Pagsagot-sagot sa magulang, kung makasagot ka, alam mo siya ang nanay at tatay eh. Magpalit na kaya kayong dalawa. Ikaw na magbigay ng baon sa nanay mo, sa tatay mo. Siya na ang hihingi sa'yo. Ano pa? Pagsasama ng hindi kasal. I pray, mataungan tayo. Kaya hindi porket uso yun, ay yun din ang gagawin natin. Alright? Ay uso po ngayon ang may profile pic ng jowa sa picture, sa cellphone. Gusto ko rin magkameron ng profile pic ng jowa sa cellphone ko. Magjo-jowa ako. 12 years old ka pa lang. Uso ngayon ng scatter. Marami akong nakikita nag-scatter. Yan. Kaya nag-scatter din. Uso ngayon ang may kaaway. Astig. Pagka hinamon ka, lumalaban ka. Astig. Ay di. Nako. Uso ngayon ang may bisyo. Magbibisyo na din ako. Hey! Hindi porkit in, ay makikiin ka na din. Ang laging basehan mo kung malulugod ang Diyos sa gagawin mo. Kaya sabi ng Bible, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Oh. Ibig sabihin, kahit anong ginagawa mo, ang basehan mo na glorify ba dito si Lord? Right? Don't normalize sin as a normal behavior. Ang kasalanan ay kasalanan. Ano naman ang the pattern of this world? The pattern of this world refers to the values, behavior, and lifestyle that are opposed to God's will. Ang pattern po ng mundong ito ay opposed sa kalooban ng Diyos. Oh. Anong example doon? Materialism, prioritizing wealth, possessions, and status over spiritual growth. Mas inuuna mo ang pagiging materialistic kaysa sa paglago mo. Spiritual. Example, pag people defining their worth based on
what they own rather than who they are in Christ. Parang binabasihan mo ang halaga mo kung anong meron ka. Hindi ka nakabase kung ano ang tingin sa'yo ng Lord. Halimbawa, gusto mong para kang mayamang tingnan. Bibili ka ng kung ano mamahalin, doon mo binabase. Okay, hindi ko masama yan ha, na ikaw ay magsuot ng ikaw ay magmukhang mayaman. But ang point ko dito, ay hindi ka doon kukuha ng value. Ang value mo is ayon sa kung sino ka sa harapan ng Diyos. You are a son of God. You are a son and daughters of the Lord, the King of Kings. Amen? Pag naunawaan mo ito hindi mo na kailangan pang kunin ang value mo sa kung ano mang meron sa mundong ito. Pag naunawaan mo lang yan, nanak ka ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Alright? Ano pa? Ang pattern of this world, isa sa example dyan, lust and impurity, promoting sexual immorality and treating others as objects rather than people made in God's image. Normalizing pornography. Ganyan ang mundo. Yung parang ang tao nakakover sa isang ginagawa na as an object, not as the image of God. Casual relationships, infidelity, pagtataksil, yan ang mga pattern of this world. So nagkaroon tayo ng idea ng mga pattern of this world. Yan po ay ilan lang sa mga pattern of this world. So, bagaman ang Diyos ang tunay na may likha at may-ari ng mundo, bagaman si Lord ang tunay na may likha at may-ari ng mundo, pero ang Biblia ay nagtuturo din na si Satanas ay may pansamantalang kapangyarihan sa mundong ito. 2 Corinthians 4 verse 4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that is based on the glory of Christ who is in the image of God. The God of this age. Diyos ng kasamaan sa daigdig. Siya ang Diyos. Si Satanas ang Diyos ng mundong ito. Si Satanas. Binigyan siya ng kapangyarihan sa mundong ito. Pansamantala. And 1 John 5:19. And we know that we are children of God. Tayong mga tumanggap kay Jesus, we are children of God. And that the whole world is under the control of the evil one. The whole world is under the control of the evil one. Yung hindi tumanggap kay Jesus, sila ay control ng evil one. Kaya ikaw na Kristiyano, meron kang Kristo, hindi ka kontrolado ng demonyo, hindi ka kontrolado ng evil. Tingnan mo ang tao na hindi pa nakakatanggap kay Jesus, na totoo pagtanggap kay Jesus. They're controlled by the evil one. Nagagawa nila ang bagay na kahit hindi naman nila gustong gawin, nagagawa nila. Si Satanas ang Diyos ng mundong ito at siya ay may kapangyarihan sa mundong ito sa mga tao na hindi pa tinanggap si Jesus. Sa mga tao, I will repeat. May kapangyarihan si Satanas sa mga tao hindi pa tumanggap kay Jesus. Pero sa iyo, na narito ngayon, walang kapangyarihan ang demonyo sa buhay mo. Amen? As we, the children of God na tumanggap kay Jesus, are exempted sa power ni Satanas, doon pa lang magalang ka na. And we, the children of God na tumanggap kay Jesus, exempted tayo dyan. And as a Christian who follows Jesus, we shouldn't conform to this world. Why? Nung tumanggap ka kay Jesus, you are now the follower of Christ. Amen? Not the follower of this world. And you are not under the control of the evil one. Follower ka na ni Christ. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ikaw ay bago na. Ang sino man na kay Kristo ay bago na. Kaya may kakayanan ka ng baguhin din ang pag-iisip mo. Binago ka na ng Diyos nung tinanggap mo si Jesus. Kaya may kakayanan ka ng baguhin ang pag-iisip mo. Remember,
Nung hindi pa natin tatanggap si Jesus, lahat ng pinapasok ng kaaway, kahit masasama, hindi natin binabago, hinahayaan lang natin pumapasok sa ating isipan. Pero the moment na tinanggap mo si Jesus as your Lord, God, and Savior, you have the power na baguhin ang isipan mo. At meron ka na, you are capable of that. Ano? Ang sino man na kay Kristo ay bago na, may kakayanan tayong baguhin ang ating isipan. A renewed and healthy mindset, do not conform by the pattern of this world. Kaya sabi ng verse, be transformed by the renewing of your mind. After mong tanggapin si Jesus, ikaw ay bago na talaga. Kailangan mo nang mag-transform. So, paano paraan? By renewing of your mind. Kung dati ay kung ano pinapasok mo sa isip mo, ngayon, dahil ikaw ay renewed na, kailangan mo nang salain ito. Sasalain mo ang pumapasok sa isipan mo. Minds are powerful. I will tell you again. Minds are powerful because you will become who you think are. Kung ano ang iniisip mo, magiging yun ka. You are what you think. Kaya kung ano ang iniisip mo, ikaw yun. Minds are powerful. Kaya kang paandarin ang utak mo. Ano? Lahat ng impormasyon na punta yan sa utak, paaandarin ka ng utak mo. Kaya mahalaga na sinasala mo ang nasa isipan mo. Huwag mong tatanggapin ang mga negative. Kasi mind are powerful. Kung mauunawaan lang natin kung gaano may kapangyarihan ang pag-isip natin, mag-isip tayo ng ayos. Tingnan mo, pag inisip mo nga ikaw ay ano, just example ko dito, pag inisip mo ikaw ay pogi, at ikaw ay maganda, pinapatakbo ka nito. Oh. Sa example ko dyan, pag naisip mo ikaw ay maganda, patatakbuhin ka niyan, paliliguin ka niyan araw-araw. Pag nilagkatirin ka niyan, pagpapariban din ka niyan. Yan. Kaya, kung anong lalagay mo sa isip mo, you are what you think. Kung ano ang inaalok mo sa isip mo, you are what you think. Okay? Kapag hindi mo lilinawin ang isip mo, na ikaw ay may Kristo, maaaring makagawa ka ng desisyon ay kakapahamak mo. Right? Our greatest enemy is not the devil, but ourselves. Our minds. Hindi natin, tayo mga tumanggap kay Kristo, hindi natin kalaban ang demonyo. Kaya huwag kayong matatakot sa demonyo. I will repeat again. Our greatest enemy is not the devil, but our minds, ourselves. Alright? Hindi natin kalaban ang demonyo. Bakit? Walang kapangyarihan na sa iyo ang demonyo. Nung tinanggap mo si Jesus, ang demonyo, siya ang nanginginig sa iyo. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo. Sabihan mo, nanginginig ang demonyo sa pagmumukha mo. That's true. Tama po yan. Totoo yan. Guys, kaya kayo maging malinaw sa inyo. Huwag na kayong matatakutin. Huwag kayong matatakutin sa dilim. Huwag kayong tatabi-tabi puno. Kasi ang mga punso, ang mga lumo na yan, sila, pag alam mo ang authority mo na ikaw, you are not under the power of darkness, ang mga punso niyan, sila nga alis. Hindi ka natatakot, huwag kang magtabi-tabi puno. Pag nagtabi-tabi puno ka, nilalagay mo sa sitwasyon na under ka ng authority ng nuno na yon. Pero you are not under the authority of the evil one. The moment na tinanggap mo si Jesus, ang ating pong hierarchy, dati nung hindi pa natin tinanggap si Jesus, ulitin ko, ang Diyos, ang anghel ng Diyos, ang mga demonyo at ikaw. Nung tinanggap mo si Jesus, biglang naiba lahat. Ang Diyos na ngayon, ikaw na, ang may authority, sumunod pa yung mga anghel ng Diyos, sumunod pa ang mga demonyo na nasa ilalim ng mundo.
Kaya nga, kahit mga anghel ng Panginoon, kaya mautusan in the name of Jesus. Alam niyo mga anghel ng Diyos, they will minister us. Right? We always put the blame to the devil. Lagi natin sinisisi ang demonyo. But we are the responsible of how we think or act. Tayo ang responsable sa ating pag-iisip at sa ating pagkilos. Ano? Example, pag dumadaan po ako sa tukso, sa tentasyon, hindi ang demonyo ang kalaban ko. Pag dumadaan ako sa tentasyon, pag dumadaan ako sa mga negative thoughts, hindi na ang demonyo ang kalaban ko. Sino? Si Miguel. Miguel, talagang ikaw, Miguel, ikaw ang kalaban ko. Sarili mo ang kalaban mo. Sarili mong pag-iisip. Kaya pag dumadaan ka sa katamarang pagsimba, ako po, ang kalaban mo yung sarili mo. Huwag yung sisihin mo ang demonyo. Ikaw itong hindi gumising ng umaga tapos sisihin mo ang demonyo. Sisihin mo ang demonyo, hindi natuyo ang sinampay mo, kaya wala kang maisot. Hindi mo nilaban ng maaga Lagi niyo lang sinisisan, hindi mo sabi ng demonyo, ako na naman. Ako na lang lagi. Nagkasakit ka, sinisi mo ang demonyo, ito demonyo nito, gawa ito ng demonyo, nagkasakit ako. Ay, ikaw naman may gawa, nagpaulan ka Huwag mong sinisiyan ang demonyo. Most of the time, we are responsible sa ating mga act. Because the moment na tinanggap mo si Jesus, ikaw ay na-born again na. I will repeat. Ikaw ay na-born again na. Totoong born again. Ang sinasabi kong born again ay hindi reliyon ha. I will repeat again. Ang born again ay hindi reliyon. Ang born again, yung spiritual, na ikaw ay na-encounter mo si Jesus. Ikaw ay na pinanganak na muli sa Espiritu, kaya you are not under the curse or under the power of darkness. Amen? Walang kapangyarihan ng kaaway sa buhay mo. Sabi ng 1 John 5:18. Sabi dito ito ang verse nagsasabi, we know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. Nung na-born again ka spiritually, ang demonyo will never harm you. The power of darkness is broken into your life. Naputo lahat ng kapangyarihan ng demonyo sa iyo. He cannot harm you or penetrate you unless you allow them to penetrate you. Unless you allow them to enter on your mind, in your mind. You know what? Yes, we cannot control the thoughts that comes in our mind, but we can control which stays on it. Maraming papasok sa isipan natin. Hindi natin makokontrol yan. Pero ang isang makokontrol natin kung alin lang ang pag-i-stay natin sa utak natin. Pag negative, cut in Jesus' name, hindi ko tinatanggap. Are you getting it, people? A healthy mind is the one is continually refreshed by God's truth. Ang healthy pag-iisip ay laging nare-refresh ng salita ng Diyos. And the truth of God is always based on the Word of God. I will repeat. The truth of God is always based on the Word of God. Amen? A healthy mind will always able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. I will say this. Hindi pwedeng pumunta sa langit ang mindset na still conform to the pattern of this world. I will repeat again. Hindi pwedeng pumunta sa langit ang isipan ay still conform to the pattern of this world. Sino gusto sa langit? Amen. Alright. Ang totoong may Jesus sa puso ay nababago yan.
at nababago din ang kaisipan at napapalitan ang kaisipan ng makalangit. Colossians 3 verse 2, sabi nga doon, sabi ni Lord, set your minds on the things above, not on earthly things. Lagi mong ito ang isipan mo sa mga pag-iisip na makalangit. Kung gusto mong dire-diretso kang langit, ang isipan mo lagi nakapoon sa langit. Kung ano ang pwede sa langit. Amen? You can assess yourself. You can assess how you think. How many among you here are still struggling to the pattern of this world? How many among you here are still conforming to the pattern of this world? Kapatid, you are very capable of renewing minds because you are not under the control of the evil one. God has set us already, and the evil will not harm us anymore. Amen? A renewed and healthy mindset is not being conformed to the pattern of this world. Number 2, characteristic of renewed mind. Number 2, who has the mind of Christ. 1 Corinthians 2 verse 16 says, for who has known the mind of the Lord, so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Tagalog, 1 Corinto 2:16, sino ang nakakalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sino sa inyo dito ang gusto mong mapasayo ang utak ng napakatalinong tao? Di ba pag meron kang kaklaseng matalino, sana all. Di ba? Alam niyo, the wisest man ever in the history of humankind is si Solomon. Napakatalino ni Solomon. Kaya siya, hindi lang, yung tingnan mo pag matalino, pag marunong, kasunod dito ang pagyaman, kasunod dito ang pag-ano sa buhay. Kasi, magaling ka mag-isip. Magaling ka mag-solve ng problem. Oh. Sino sa inyo dito ang gusto mong maging kagaya ni Solomon? Ayaw nyo? The wisest man ever in the history of humankind, Solomon. Sino ang gusto nung maging ganon? Alam niyo ba, nung tinanggap natin si Jesus, napasa atin ang isipang na napakatalino? Napapunta sa atin, ha? Napapunta sa atin ang isipan ng napakatalino at napakarunong na Diyos. Napunta yun sa atin. Ano? Na lumikha kay Solomon. Kung si Solomon gusto mong mapapunta sa iyo ang kanyang pag-iisip na meron siya, nung tinanggap mo si Jesus, higit pa sa utak na meron si Solomon ang napunta sa iyo. Ang utak ng kung ano si Kristo ay nasa sa iyo. Si Kristo na napakarunong at napakatalinong lumikha kay Solomon na napakarunong. Ang utak na iyon ay nasa sa iyo. Kaya nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Simula nang tanggapin mo si Jesus, ikaw ay wise na tao na. Amen? Kung si Solomon ang pinakamarunong na tao sa lahat ng nilikha ng Diyos, di hamak na mas malayo ang agwat ng karunungan ng Diyos na lumikha kay Solomon. At yung isipan na yon ay napunta sa iyo nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Kaya ikaw na Kristiyano ay may healthy mindset ka kasi nasa sayo na ang Espiritu ng Diyos. Ezekiel 36 verse 27. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. The Spirit of the Lord is in you.
You have the mind coming from the supreme intellectual being. Because the Spirit of the Lord is dwelling in you. You have the mind of Christ. Amen? Dahil sa Espiritu ng Diyos, ay nabuhay sa iyo ang pagnanasang kilalanin pa ang Diyos. Through reading the Bible. Nung tinanggap mo si Jesus, nabuhay ang pagnanasa, kilalanin pa ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At nalalaman mo ngayon ang kaisipan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Tingnan mo yung mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo, wala silang pakialam sa Bible. Pag nakita ka niya may hawak na Bible, ang tingin sa'yo, mayuging. Pero sa totoo, hindi ka mayuging. Ikaw ay napakatalinong tao. At once na binabasa mo ang salita ng Lord, alam mo, napupunta o nakukuha mo kung anong kaisipan meron si Kristo. Nakukuha mo yun. Kung anong kaisipan meron si Kristo. Every time na nagbabasa ka ng salita ng Lord, you are having the mind of Christ. Kaya if you're struggling with anxiety, depression, magbasa ka ng Bible, magbasa ka ng salita ng Lord. Tingnan mo, ma-at peace ka. Kasi napupunta sa iyo ang utak ng supreme intellectual being. Nalalaman mo ang pag-uutak. Di ba tingnan mo katabi mo? Tingnan mo siya. Malababasa ko ang utak niya. Hindi. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, mababasa mo ang kaisipan na meron si Kristo. At matatransfer ito sa iyo. Sino gusto maging napakatalino? Yan. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng Bible. Do we want a healthy mindset? Okay. If the physical body needs to eat healthy foods to make it healthy, likewise, our mindset needs healthy feeding as well for it to be healthy. Kung ating katawan, para maging malusog ito, pinapakain mo ito ng mga healthy foods, ano? Anong pinapakain mo sa katawan mo? Mga healthy foods. Kaya ikaw ay healthy. Okay? Ngayon, alam nyo ba, na hindi yung katawan mo yan, hindi yan ang totoong ikaw? Guys, listen. Ang katawan mo, kahit anong gawin mong pagpaano dyan, pag-gym yan, magpagawa mo ka, maging healthy ka, hindi yan ang totoong ikaw. Darating ang time, pupunta yan sa lupa. Ang totoong ikaw ay ang espiritu mo, ang kaluluwa mo, at yun ang may pupuntahan, kaya huwag mong gutumin. Kasi pag nagutom yun, mamamatay. Ayaw mo mamatay yung katawan mo pero yung espiritu at kaluluwa mo, pinapabayaan mo lang. Ang totoong ikaw ay ang espiritu at kaluluwa mo. Huwag baka ay physically ikaw ay fit na fit, ikaw ay macho-macho. Tapos ang iyong espiritu at kaluluwa, pinapasalin mo. Baka yung naglalakad macho-macho. Tapos yung pala, spiritual eh. Malabas na. Diba? Are you getting the point? Kaya kung di hamak na ang katawan mo yung inaalagaan mo, guys, mas alagaan mo yung espiritu mo at kaluluwa mo. Kasi pag yun ay hindi healthy, mamamatay yan. At paano mo yan pakakainin? Pakainin mo ng salita ng Lord. Sabi ng Matthew 4:4, the man, ano na? The man does not live by bread alone, but by the word that comes from the mouth of God. Amen? Alam nyo, ito ha,
ang katawan mong ito? Hanggang 80 years lang yan. Sabi ng Bible, 70 to 80 lang ang katawan mong ito. Pero ang totoong ikaw, walang kamatayan yon. Kaya kailangan doon ka nagpiprepare. Ano? Kasi pag napunta sa impyerno, delikado. Eh kung walang kamatayan yung espiritu kaluluwa mo, tapos napunta, kat, wala sa inyo nun ha. Pag napunta sa impyerno, naku, ayaw na yung mahirapan ang katawan mo dito. Ano, ayaw na yung mahirapan sa lupa. O, pag ikaw nasimba, nahihirapan ka, naglalakad ka. Ano, ang hirap kong magsimba, ang taas ng aking inaariat. O, nababawasan ang aking taba. Ayaw kong mabawasan ito. Nako, mas mahirap pag ibang pinuntahan ng tao, pero ay mapalad mo kayong lahat kasi kayo'y wise na tao umuuna sa Diyos na kahit anong mangyari, kahit ang katawan mo'y balik sa lupa, ikaw ay sigurado, ikaw ay mabubuhay na kasama si Kristo. Amen? Fill your mind with the thoughts of God coming from the word of the Lord. Kung saan ka nagbababad, kung saan ka nagbababad, ina-adapt mo kaisipan na meron yon. Kaya fill your mind with the thoughts of God. Kasi kung saan ka nagbababad, ina-adapt mo ang isipan na meron yon. Halimbawa, nagbababad ka sa pag-iengel. Anong isipan na kukuha mo doon? Attack! Kumain nga! Diba? Nakukuha mo isipan na meron yun? Oh, isipan ng pagpatay. Ano kukuha mo sa pag-iengel? Oh, ulitin na guys. Uy. Pag nag-engel, ano nakukuha mo? Isipan? Pumatay. Pumana. Kaya kahit wala ka ng cellphone, napana ka din eh. Oh, ano pang isipan? Nakuha mo pang isipan ng pagmumura. Oh. Sa pag-engel. Kaya, guys, I will tell you the truth. Sa mga online games, may demonyo dyan. Oh. Tingnan mo, kung hindi mo may demonyo dyan, nakuha mo yung isipan ng demonyo pagka naglalaro ka. Tingnan mo, nag-ML ka, tinubo ka na nanay mo, mamaya! Tingnan mo, nagkakasukan ka! Nanak pa ako! Oh. Kaya, tingnan mo, kaya pag natalo ka, gagat na ako! Gigil ka! Kasi nakukuha mo ang utak noon, yung ML na yun, nakukuha mo ang utak niya, espiritu niya. Doon ka kasi nagbababad niya eh. Oh, pag nagbababad naman, sa pagbabasa o panonood ng pornography, oh, para maiwasan na ito, kinukuha mo ang isipang malaswa nung nag-publish or nagsulat noon. Kahit sa pagbabasa ka, nakukuha mo ang isipan noon. Sa pag-iinom naman, ano nakukuha mo pagbabad sa pag-iinom? Kinukuha ng espiritu ng alak ang katinuan mo para mawala ka sa tamang kaisipan. Pare! Pare! Sino ka? Ginawawala ka sa isipan mo. Kinukuha ka nila ng isip mo eh. Nagbababad ka sa alak. Oh. Kaya mamaya pagpasok mo sa kwarto, pumasok ka sa kwarto, pag-gising mo, ba't nasa siya ako?
Naalala ko dati pag nagiinom ako, lumalakas ang loob ko. Nagpapatakbo ako ng motor. Hindi ko iniisip na parang okay lang masagasaan, okay lang ma-aksidente. Kasi nawawala ka sa kaisipan mo eh. Parang ang tingin mo, ang lapad ng daan. Ang bilis ko magpatakbo ng motor. Kala ko immortal. Kaya maraming na-aksidente po ha. Dahil sa espiritu ng alak. Kaya, linawan nyo ang isipan nyo. Tingnan nyo, sabi ng Bible, whether you eat or drink, you do it for the glory of God. Pag ikaw ay uminom ng alak, tingnan mo kung nag-glorify doon si Lord. Tingnan mo, tapos makikita mo may demonyo doon sa puti. Nag-glorify ba niya si Lord? Oh, Lord, imagine mo. Okay. Okay. If you have a healthy mind, if you want to have a mind of Christ, magbabad ka sa salita ng Diyos. Amen? Sa salita ka ng Lord magbabad. Hindi kung saan-saan ka nagbababad. Hindi sa bilyaran. Yan. Pag healthy ang pag-iisip mo, magiging healthy rin ang emosyon mo. Guys, I will repeat again. Pag healthy ang pag-iisip mo, magiging healthy rin ang emosyon mo. Okay? Ang renewed mind ay may healthy mind. Kaya ang ginagamit ni Lord ay yung mga may renewed mind eh. Kasi pag ang ginamit niya yung hindi pa na-renewed, nako, lingas tubo niyan, mamaya apoy na apoy, papalakpalakpak sa Lord, mamaya wala na sa church. Kaya hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang hindi renewed ang isip eh. Oh. Oh, sila yung mga ningas kuko, sila yung wala-wala sa church. Oh, sila yung hindi nagkukumit kay Lord. Yung hindi na, kaya kailangan i-renew ang isip. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lagi hanapin ang katotohanan sa salita ng Lord. Amen? Kaya inutusan po tayo ng Lord na i-renew ang isipan. And we are very capable of that, to do that, because noong tinanggap natin si Jesus, ay ang Holy Spirit ay nasa atin na. Kaya we have the mind of Christ. Noong tinanggap po si Jesus, automatic merong Holy Spirit na nag-dwell sa iyo. May nagsasabi na sa inyo ng tama at mali. Kaya tingnan mo, kahit nga nag-email ka pa, meron dyan ayaw na sarili mo na mag-email, nilalabanan mo lang. Tapos pag di ba, pag nakakasagot ka sa magulang mo, ayaw na ng sarili mo, ayaw na, meron dyan ayaw na masama sa pakiramdam mo na sumagot ka sa magulang mo, nilalabanan mo lang yung conviction na yun. What consumes your mind, consumes your life. Ang ating buhay ay resulta kung paano ka mag-isip. Kung anong buhay meron ka ngayon, resulta ng pag-iisip mo. Alright? At yung mga inisip mo ay ina-act out mo kasi yan. I-act out mo yan. Isipin mo, anong buhay meron ka ngayon? Resulta yan ng pag-iisip mo. The battleground is in the mind. Ang labanan ay nasa isipan. Laging magpapadala ng araw ang demonyo sa isipan mo. Kaya ang labanan ay nasa isipan. Nasa sayo kung magpapatalo ka o hindi. Halimbawa, may pumasok sa isipan mong negative, na ang labanan ay nasa isipan. Pag inalaw mo yung negative, hindi natalo ka. Pero pag hindi mo siya inalaw, hindi ko siya inaalaw. Hanapin mo yung ang panlaban mo doon, salita ng Panginoon. Ano? Ang very target ng kaaway ay ang isipan ng tao. Ang target ng demonyo ay ang isipan ng tao.
Kaya aalamin niya or identify niya kung meron kang sound mind at makukuha natin yon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. You will have that sound mind if you are reading the Bible. Ang isipan po natin ay konektado sa ating emosyon. Kaya kung paano ka mag-react sa surroundings mo, assess yourselves. Pag ang isang tao ay emotionally unstable, siya rin intellectually ay unstable. Yung unstable ang isip, ay unstable din ang emosyon. Lagi nakakahanap ng paraan para magtampo. Hahanap din ng paraan para magtampo. Pero pag you have the sound mind, kahit nasaktan ka ng tao, hahanap ka naman ng paraan para umunawa. Kasi sabi ng Bible, magpatawad. Ano? Huwag kang maghanap ng paraan para magtampo. Hanapin mo, unawain mo, yun na lamang. Hanapin mo na lamang. Kung ikaw ay pupunta sa side ng hahanap ng paraan para umunawa, hahanap ng paraan para magtampo, saan ka pupuntang side? Para magtampo? Ay! Oh. Humanap ka ng paraan para umunawa. Kasi hindi mo alam kung bakit may nasabi siya, kung bakit niya nasabi yun. Oh. Kaya, pag may time na ang tao ay nagdedesisyon ayon sa kanyang emosyon, ay ibig sabihin niyan, hindi niya masyadong pinagagana ang isipan niya. Paganahin mo ang isipan mo. Ano? Ang totoong taong tumanggap kay Kristo, siya ay may healthy mindset at lagi na siyang nagdedesisyon ayon sa kalooban ng Lord. Amen. Laging ayon sa kalooban ng Lord. Tingnan nyo, maraming kabataan ngayon, emotionally unstable. At ano nangyayari? Hindi kasi maraming kabataan ngayon, hindi alam ang salita ng Diyos. They are emotionally unstable. Ano nangyayari? They have suicidal thoughts. Many years are involved with that. Engaging in a relationship na hindi tamang oras. Ang daming kabataan ngayon. 12 anyos pa lang, kinikilig na. Makukulit sa singit niya. Oh. They are capable, you know what? They are capable of making wrong decisions. Kasi, tingnan nyo ha. Kaya kailangan palinawin ang isip natin. And we Christian, na nalilinawan ang ating isip kasi lagi tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Lagi tayo nakakapakinig. Guys, maging blessing kayo sa iba. Share nyo ang sino man nasa paligid nyo. Para sila din ay magkameron ng sound mind. If you notice, maraming kabataan na-break lang ng kanyang ng juwa. Kawawa. Diba? Merong issue, merong something pagka ganon. Kasi hindi nila alam ang salita ng Diyos eh. Amen? Kaya kayo Christians na nakakapakinig ng salita ng Lord, palinawin niyo ang isip niyo. You're very capable of that. Amen? Kasi nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Amen? And the moment na ang tao ay tanggapin ng totoo si Jesus, they will become wise. Kaya the moment na tanggapin ng tao si Jesus, nagiging marunong siya, nagiging matalino siya. Kung gusto mong laging matino ang isip mo, at maging matagumpay at malago na Kristiyano, sa salita ka ng Diyos magbabay. Pilitin mo ang sarili mo. Kasi laging may wisdom sa Word of God na ilalaban ka
sa tuwing umaatake ang kaaway sa iyo. Laging may salita kang ipanlalaban pag alam mo ang salita ng Lord. Amen? If the devil or the situation tells you na wala ka ng pag-asa, you can say, you have the word of God. Na pwede mong sabihin, who are you telling me like that? You are Satan, you are under my feet. Ano? The word of God will define who I am and not you, Satan. Ano? The word of God says He has a plan for me. The plans to prosper me and not to harm me. To give me hope and future. You have the word to oppose the work of the devil sa buhay mo. Hindi gusto ng Diyos na hindi niya mapagpapala. Hindi gusto ng Diyos na hindi niya mapagpapala ang anak niya. Sabihin mo sa demonyo yan. If the devil will say, hindi mo yan kaya. Lagi sasabihin sa inyo ng demonyo, hindi mo yan kaya. Hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. O hindi maayos yan. Hindi ka nagagaling. Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, ang sasabihin, yes, hindi ko kaya. Pero malinaw ang isip ko na sabi ng salita ng Diyos. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, hindi ko kaya. But meron akong Diyos, meron akong Jesus who strengthens me to do that. Kung ano man ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Satan should not define kung sino ka at kung ano magagawa mo. Ang salita ng Diyos ang magdi-define kung ano ang kaya mo. Kasi nasa sayo si Kristo. Nasa buhay mo si Kristo. Amen. We cannot control what comes in our mind. But we can control what stays in our mind. Makukontrol natin kung ano ang papapasukin natin. Ang isipan natin marami yung ang dami nagtatakbo ang kabayo sa isipan natin. It is up to you kung ano ang tatanggapin mo. It is up to you kung ano ang gusto mong ipasok sa iyong sarili. But I'll tell you this, our greatest enemy is not the devil, but ourselves. Kasi we have the free will. We can decide na tanggapin mo ang isang bagay or tanggapin mo ang pinaisip sa'yo ng demonyo. Ikaw ang magdidesisyon. Kaya yung mga tao ay alam nyo mga Kristiyano, marami ang nararating sa buhay. Lahat ng may totoong relasyon sa Panginoon, totoong na born again, totoong may relasyon sa Diyos, malaki at kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. Bakit? Meron siyang renewed mind. Alam niya nang kontrolin ang ginagawa at tinatanim ng kaaway sa isipan niya. Pag sinabi ng kaaway, gawin mo yun, nakokontrol niya. In Jesus' name, alis! Demonyo! Pag ikaw ay sasabihin ng kaaway, maraming ilalagay ng kaaway sa utak mo. Maraming mga panghihinang ilalagay niyan. Maraming mga nakaraan ang ibabato niyan sa iyo para ikaw ay hindi makapupun sa iyong gagawin ngayon. Ganyan ang kaaway, ibabato niya lagi ang nakaraan mo sa isipan mo. Lagi niya ipapakita sa iyo, ito, ganyan ka dati, hindi ka na magbabago. I tell you my friend, I tell you guys, hindi ang demonyo magdi-define kung sino ka, kundi ang Diyos. Ngayon, you have the mind of Christ. You can control that. Linawan mo ang isip mo. Ito po, isa sa ita-testify ko sa inyo. Educational background ko, dahil po ako ng bata po ay napakabait ng bata. Sobrang bait ko po ng bata pa ako. Hindi po ako nakapagtapos ng grade 6 kasi 2 months na lang nagrebelde ako. Hindi ko alam kung pasa ako o hindi. Pero malinaw po ang isip ko noon.
Dahil lang sa mga sitwasyon, I was broken that time. Malinaw ang isipan ko. Alam niyo ba ang aking pinanlaban lamang sa sitwasyon ko? Ang isipan ko. Nagpunta ako ng Saudi. Hindi ko alam kung paano ako nakapunta. Nag-apply ako as parang skilled worker yon. Ako po ay in-interview. Pero I have the sound man. Umarap lang ako sa kanya ng harap na malinaw ng aking isipan. Pinalinaw ko ang isip ko. Nag-up ako ng ayos. Hindi question ako. Ay nagsinungaling ako lang na nakalagay doon ay high school graduate. Hindi ko ako nakapag-high school. Hindi ako napagdudahan na hindi ako nakapag-high school. Tinanggap agad ako. Sa Saudi, ang in-applyan ko po ay construction worker. Pagdating ko sa Saudi, hindi ako napunta sa construction. Sa opisina po ako napunta. Anong gusto ko ipakita sa inyo? Pag meron kang malinaw na isipan, kung may matino ang pag-iisip mo, pag hindi mo tatanggapin ang ginagawa ng demonyo sa iyo, pwede alam lagi sinasabi sa akin ng demonyo, wala kang mararating, ikaw, hindi mo alam kung ikaw ay graduate ng grade 6 eh. Paano kang tatanggapin dyan? Kung yung point na niwalaan ko, hindi ako mag-a-apply, hindi ko hakbangan yon. Pero dahil ako ay may malinaw na isip, anong mawawala sa akin kung susubukan ko? Pero dahil sa sinubukan ko, nakapunta ako, nakapagtrabaho ako ng magandang trabaho. Construction ang aking in-applyan. Pagpunta ko sa Saudi, napunta ako sa admin department. Ako po ay naging receptionist. Who would thought na magiging receptionist ako? Hindi nga ako marunong mag-English at that time. Kahit computer, hindi ako marunong. Dahil ako napunta na sa lugar na yun, inaral ko. Isipan mo pa din. Dahil ikaw ay merong isipan mo, huwag ka magpapano sa demonyong hindi mo kaya. Lahat ay kaya mo. Aralin mo lang at huwag kang magpagkipagpagkipag sa demonyo. Ngayon, ang laki po ng opisina namin, kami po ay may project doon, malaking project ng Kingdom of Saudi Arabia, yung Banks Metro Riyadh project. Alam niyo po, ang dating hindi ko alam kung grade 6 na tapos ako, nakikipag-usap ako, director, project manager, consultant. Paano nangyari yun? It is because of the sound mind that I have. Nung pagdating ko kasi sa Saudi, nakabalik din ako agad ako kay Lord. Hindi ko po, ito ang malaga na mayroon kang salita ng Panginoon eh. Haharap ka sa tao na mayroon kang confidence. You are confident to talk with those people. Pag alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, kung ilalagay mo sa isipan mo na ikaw ay anak ng Diyos, malaki ang magagawa mo, marami kang mararating sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. You know what? Binigyan ako ng pabor ng Lord. Isang taon kalahati ako nasa admin department, ang mataas na department doon ay HR. Nag-request ako sa boss ko, Sir, I want to go to the HR department. Dahil sa magandang performance ko, pinakitaan ko na maganda yung nahiya sa akin ako hindi paboran. Binigyan niya ako ng pabor, napunta ako sa HR department. Ako na ngayon ang nagbibigay ng oras at nagpapasweldo doon sa mga engineer, construction manager. Ako na naglalagay ng oras nila. Kung malinaw sa iyo ang isipan mo, kung malinaw ang isipan mo kung sino ka sa Panginoon, really, itataas ka ng Diyos. Alamin mo lamang kung sino ka sa Panginoon sa Diyos. Ay pagdating ko po dito sa Pilipinas, ako po ay nagre-request. Sabi ko, taasan niyo po sweldo ko. Ang taas lang ang tindi ng ginagawa ko dito sa trabaho ko. Hindi mataasan. Sabi ko,
Pag hindi niyo ako po nataasan, uuwi na lang po ako. Kasi ang akin lang gusto ko, magkameron ako ng increase ng para sa akin lang, first special increase. Kasi ang taas ng ginagawa ko, halos 1,000 tao ang aking inaalam, pero hindi ako natataasan. General increase lang ako meron. Sabi ko, pag hindi niyo po ako magre-resign na lang po ako. Hanggang sa nag-resign ako kasi hindi magawa ng paraan. Ang gusto lang gawin paraan, ako uuwi muna sa Pilipinas, mag-a-apply ulit ako. Ay nagka-pandemic. Pero hindi ko nabalak noon umalis ulit. Sabi ko, Lord, paano kaya ako pag-uwi ko? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa applyan ko itong posisyon ko sa Saudi. Hindi ko naman pwede kasi hanapan ako ng credential. Alam niyo, ang tindi ng ginawa ng Lord sa akin. Kung ang sweldo ko sa Saudi ay inaano ako, pag uwi ko sa Pilipinas, binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon makasweldo ng 4 na beses kahit nung nag-abroad ako. Narito ako sa Pilipinas. Kumita ako ng napakalaki. Dahil lang alam ko sa sarili ko, ano mang gagawin ko kasama ko ang Lord. Ano mang hawakan ng aking kamay, pagpapalain ako ng Lord. Kung nagpaligta ako sa demonyo, hindi ko narating ang mga bagay nito. Ito naman, nung ako ay magpastor, 2020, nung ako umuwi, may pagkakataon ako magpastor, ayaw ko magpastor, dinidikta naman din ako ng demonyo na, paano kung tuturo mo yan? Ang tuturuan mo ay mga college na, may mga pinag-aralan. Hindi ko agad nakuha yun, hindi ko agad yun. 2023, nung mag-desisyon ako magpastor, alam nyo, sa kabutihan ng Lord sa buhay ko, nilinaw ko ang isip ko, kung ayaw kong magpupulaan ako ng iba ng aking mga tutupahan na sila may mga tapos, inayos ko ang sarili ko, nag-aral ako ng ALS, nakagraduate ako 2023 din ng junior high, and now, sa biyaya ng Panginoon, I'm graduating as ALS student grade 12. And I'm not ashamed sa Panginoon ng Diyos, and the next year, I will be a college student. Alam niyo ang ginawa ng Diyos sa buhay ko? Kung ako ay nagpadala sa ng demonyo, sa udyok ng demonyo na wala na akong magagawa, baka na doon lang ako. Pero, by the grace of the Lord, but because God has enabled us na magawa yung mga bagay dahil tayo ay may Kristo, we have the mind of Christ. Right? Now, if you have the mind of Christ, you can do whatever you want. Nagkakaroon mo sa Panginoon. Amen? Now, by the grace of the Lord, kung kalooban ng Panginoon, kumuha po ako nag-take ako ng exam sa BU as course ng political science. By the grace of the Lord, who knows, I can be a lawyer someday. Yan po ang inimpress sa akin ng Lord. Yung dating kala ko, wala nang mangyayari sa buhay ko. Pero dahil nilinawan ko lang ang isip ko, alam niyo ba, nung ako yung magpastor, pinangapalan ko lang ang mukha ko, hindi ko alam, paano kung magsasalita, lagi akong inaano ng kaaway, paano kung magsasalita sa mga yan, anong ituturo mo? Nung nagpastor ako, I tell you the truth, ha? Wala akong alam sa Bible. Pero pag okay ang puso mo sa Panginoon, naunawaan mo kung na born again, ang Diyos ay kikilos, ang Holy Spirit is with you, is in you. He will guide you. Kaya guys, mga anak ng Diyos, hoy, youth, hoy, malaki ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka lang panghihinaan ng loob. Sabihin mo sa katabi mo, linawan mo ang isip mo! Nanggigigil ako sa'yo! Linawan mo lang ang isip mo! Conclusion. Let us stand, please.
Conclusion. A healthy mindset does not conform to the pattern of this world and is a renewed mind. Huwag mong yuhin, nakala mo wala nang mangyayari sa buhay mo. Huwag mong yuhin, you still conform to the pattern of this world. Kala mo hindi mo na kayang makalis sa sitwasyon na yan. Sino sa inyo dito na hirap ka sa kalalagayan mo at kala mo wala nang magagawa mo sa buhay mo at ikaw ay nanatili doon? Kapatid, right now, Espiritu ka na rin. Ang gagawin ng Diyos ang mangyayari. Mamalangin tayo sa buhay mo.